Nag-vibrate ang mumurahing cellphone sa bulsa ng uniforme ni Leah. Isiniksik niya ang sarili sa masikip na locker room sa pagitan ng mga amoy ng pabango at pagod para lang makahanap ng kaunting espasyo. Sa labas, maririnig ang mahinang tugtog ng piano at ang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Dito sa loob, ang tanging musika ay ang pagod na buntong hininga ng mga katrabaho niya. Sinagot niya ang tawag. Numero ng ospital. "Hello? Miss Leah Morales po ba?" Tanong ng isang boses sa kabilang linya. "Ako nga po ito," sagot ni Leah habang pinipigilan ang sariling hininga. "Tumatawag po kami mula sa opisina ni Dr. Alcaraz. May kaunting komplikasyon po sa kondisyon ng kapatid ninyo, si Mia. Kailangan na po siyang maisalang sa agarang operasyon." Naramdaman ni Leah ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. "Komplikasyon? Pero akala ko po ba ay stable na siya?" "Opo, pero para maiwasan ang anumang panganib, ito po ang rekomendasyon ng doktor. Kailangan lang po ninyong maisettle ang paunang bayad para ma-schedule na natin ang operasyon sa lalong madaling panahon." "Magkano po?" Halos pabulong na tanong ni Leah. Isang malalim na paghinga ang narinig niya mula sa kausap bago nito sabihin ang isang numerong halos ikabagsak ng kanyang mga tuhod. Nabitawan ni Leah ang cellphone. Hindi niya namalayang tumama ito sa sahig. Biglang nabingi ang kanyang pandinig. Ang ingay ng locker room ay naging isang mahinang ugong na lang. Mia, ang nakababata niyang kapatid, ang kanyang nag-iisang liwanag. Nakikita niya ang mukha nitong laging nakangiti sa kabila ng sakit. Ang mga matang nangungusap ng pag-asa. Paano? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinulot ang cellphone at pinilit na itayo ang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Mia. Para sa kanilang ina. Pinilit niyang ngumiti nang lumabas siya ng locker room. Isang ngiting sanay na siyang isuot na parang maskara. "Uy, Leah, ang tagal mo naman dyan. Baka nakakalimutan mong oras ng trabaho?" Bungad sa kanya ni Camille, isa sa mga kasamahan niyang laging may mainit na dugo sa kanya. Tinaasan siya nito ng kilay, mula ulo hanggang paa. "Mag-ayos ka nga, amoy pagod ka pa rin." Hindi na lang sumagot si Leah. Dumiretso siya sa kanyang pwesto, kinuha ang tray, at nagsimulang magtrabaho. Bawat hakbang, bawat ngiti sa mga customer ay isang matinding pagpipigil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Maya-maya pa isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong restaurant. Maging ang pagtugtog ng piano ay tila huminto. Pumasok si Enrique de Vera. Kilala siya ng lahat. Ang batang milyonaryo, ang CEO ng De Vera Holdings. Isang pangalan na laging laman ng mga business at gossip magazine. Gwapo, matikas at may aurang hindi mo basta-bastang malalapitan. Kasama niya ang ilang kaibigan, lahat ay mayayaman at tila pagmamay-ari ang mundo. Naramdaman ni Leah ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sana lang ay huwag sa section niya maupo ang mga ito. Pero tila hindi pinakinggan ng tadhana ang kanyang dalangin. Itinuro ng manager ang pinakamagandang mesa sa restaurant, ang mesang nasa section niya. "Good evening, sirs," bati ni Leah. Gamit ang kanyang pinaka-professional na boses, tinanguan lang siya ng mga kaibigan ni Enrique. Pero si Enrique mismo, hindi man lang siya tiningnan. Ang mga mata nito ay abala sa pag-scan ng menu na para bang isa itong legal na dokumento. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasalinan niya ng tubig ang mga baso. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang patak ng tubig ang tumalsik mula sa pitzel at tumama sa manggas ng mamahaling Amerikana ni Enrique. Isang patak lang, pero para kay Enrique de Vera, iyon ay isang kasalanang mortal. Dahan-dahan nitong ibinaba ang menu at tiningnan ng basa sa kanyang manggas. Pagkatapos, dahan-dahan din nitong itinuon ang tingin kay Leah. Isang tinging malamig, mapanghusa at puno ng pagkasuklam. "Hindi ka ba marunong magtrabaho?" tanong nito.
Sapat lang ang lakas para marinig ng buong mesa. O talagang lahat ng mga taong tulad ninyo ay walang kayang gawin ng tama? Naramdaman ni Leah ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang puso na parang mga punyal. "Paumanhin po, sir. Hindi ko po sinasadya," sabi niya habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Enrique. Tumingin ito sa mga kaibigan niya na ngayon ay nakatingin na rin kay Leah na para bang isa siyang basura. "Alam mo, curious ako," sabi ni Enrique habang muling ibinabalik ang tingin kay Leah. "Lahat kayo rito? Sana'y magsilbi. Pero hanggang dyan na lang ba talaga ang kaya ninyo?" Hinugot nito ang kanyang wallet. Kumuha ito ng isang makapal na bundle ng dolyares. Mula roon, kumuha ito ng 10 piraso ng $100 bills. $1,000. Inilapag niya ito sa mesa. "Isang hamon," sabi ni Enrique, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng restaurant. "Kung kaya mo akong pagsilbihan ng perpekto ngayong gabi, gamit ang purong Ingles, sa'yo ang $1,000 na ito." Narinig ni Leah ang mahinang tawanan mula sa mga katabing mesa. Pero pagpapatuloy ni Enrique at ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kapag pumalpak ka kahit isang beses lang, kahit isang salita lang, patutunayan mo lang na ang tadhana mo ay maging isang osla habang buhay. Ang buong restaurant ay naghihintay. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya. Ang kahihiyan ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, pero biglang pumasok sa isip niya ang boses ng doktor. Ang mukha ni Mia. Ang halaga ng operasyon. $1,000. Itinaas ni Leah ang kanyang ulo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matindi. Determinasyon. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Enrique de Vera. "Tinatanggap ko po ang hamon, sir." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Naramdaman ni Leah ang bawat pares ng matang nakatutok sa kanya. Ang hangin ay tila naging mabigat, puno ng pagkutya at pag-aabang. Humugot siya ng isang malalim na hininga at sa pagbuga nito ay pinalabas din niya ang lahat ng takot. Ang natira ay ang nag-aalab na imahe ni Mia sa kanyang isipan. "Very well, sir," panimula ni Leah. At ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng panginginig. "Where would you like to begin?" Nagulat si Enrique sa biglaang pagbabago. Maging ang mga kaibigan nito ay napaayos ng upo. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Enrique. "Let's start with the wine, Anito." Sabay turo sa bote ng mamahaling red wine na nasa kanilang mesa. "Tell me about this. And don't just give me the name from the label." Tumango si Leah. Lumapit siya sa mesa at marahang kinuha ang bote. Hindi niya ito binasa. Sa halip, tiningnan niya ang kulay ng alak laban sa ilaw. "This is a Cabernet Sauvignon from Napa Valley, vintage 2015. Panimula niya sa perpektong Ingles. "It was a good year. The long, warm summer allowed the grapes to ripen slowly, creating a deep, complex flavor." Binuksan niya ang bote nang may professional na galaw at nagsali ng kaunti sa baso ni Enrique. "You will notice, sir, the scent of blackcurrant and a hint of cedar." Upon tasting, patuloy niya habang umiikot ang alak sa baso. "One might discover notes of dark chocolate and a subtle earthy finish. It doesn't just speak of its grapes. It tells the story of the soil it came from, of the sun that nurtured it. It's a rather bold choice for a simple dinner." Natigilan si Enrique. Ang kanyang mga kaibigan ay nagkatinginan at ang mga ngisi sa kanilang muka ay unti-unting nawala. Hindi pa tapos si Leah. "It pairs wonderfully with steak, of course, but if I may be so bold, its complexity is best appreciated with a moment of silence, much like the painting behind you, sir." Napalingon si Enrique sa malaking abstract painting na nasa dingding. Tumaas ang kilay nito, tila hinahamon siyang magpatuloy.
An abstract piece, sabi ni Leah, at ang kanyang tingin ay puno ng pag-unawa. Many would dismiss it as random splashes of color, but the artist, I believe, wasn't painting an object, but a feeling. The chaos of the red strokes, balanced by the calm of the deep blues, it represents a conflict, a struggle between passion and reason. Tumingin siya muli kay Enrique. Some people build walls around themselves, sir. They present an exterior of strength, of sharp edges and cold colors, but somewhere deep inside, there is always a flicker of warmth, a memory, or a dream that they are fighting either to protect or to forget. This wine, this painting, they are beautiful because of that conflict. Katahimikan. Ang buong restaurant ay nakikinig. Sa isang sulok, napansin ni Leah ang isang customer na pasimpleng itinaas ang cellphone. Ang kamera nito ay nakatutok sa kanila. Si Enrique de Vera ay hindi makapagsalita. Ang maskara ng kayabangan sa kanyang muka ay nabasag. Ang nakikita na lang ni Leah ay isang lalaking tuliro na para bang may isang bagay sa mga sinabi niya ang tumagos sa pader na matagal na nitong itinatayo. Dahan-dahan, kinuha ni Enrique ang $1,000. Hindi na niya ito binilang. Inilagay niya ito sa ibabaw ng tray na hawak ni Leah. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tumayo siya, isinuot ang kanyang Amerikana at naglakad palabas ng restaurant nang hindi lumilingon. Ang mga kaibigan niya, na ngayon ay puno ng paghanga ang tingin kay Leah, ay nagmamadaling sumunod. Nang makalabas sila, isang mahinang palakpak ang narinig mula sa isang mesa. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa ang buong restaurant ay nagbibigay pugay sa kanya. Naramdaman ni Leah ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngumiti siya. Isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito at bahagyang yumuko. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na bahay, nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ina at si Mia. Maingat niyang inilapag ang pera sa maliit na lamesita. $1,000, ang paunang bayad para sa operasyon. Ang presyo ng kanyang dignidad. Umupo siya sa tabi ng kanyang kapatid at hinaplos ang buhok nito. Napaluha siya, luha ng pasasalamat, ng pagod, at ng isang bagong uri ng takot. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang kaibigan. Leah, tingnan mo to. Ikaw ba ito? Viral ka na. Nanginginig niyang binuksan ang link. Isang video. Ang video mula sa restaurant kanina. Ang pamagat. Waitress tinuruan ng leksyon ang isang mayabang na milyonaryo. Mabilis itong kumakalat sa social media. Libo-libo na ang shares at comments. May isang hashtag na paulit-ulit na lumalabas. The waitress who spoke with dignity. Ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ginawa, pero hindi niya maiwasang kabahan. Ang mundong ginagalawan ni Enrique de Vera ay malaki at makapangyarihan. Ano ang mangyayari kapag ang leon ay nagising sa kanyang pagkatalo? Kinabukasan, habang naghahanda siya para pumasok sa trabaho, tumunog ang kanyang cellphone. Ang manager ng restaurant, sinagot niya ito. Ang boses sa kabilang linya ay hindi galit, pero puno ng pag-aalala. Leah, kailangan nating mag-usap. Tungkol ito sa video. Ang katahimikan sa loob ng kanyang penthouse ay nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang lagaslas ng ulan sa malawak na salaming bintana na nagpapakita ng nagkikinangang mga ilaw ng Makati. Hawak ni Enrique de Vera ang isang baso ng whiskey pero hindi niya ito iniinom. Nakatitig lang siya sa kulay amber na likido habang ang yelo ay dahan-dahang natutunaw. Sa screen ng kanyang mamahaling laptop, paulit-ulit na nagpe-play ang isang video. Isang video na ngayon ay laman na ng bawat newsfeed. It tells the story of the soil it came from, of the sun that nurtured it. They present an exterior of strength, of sharp edges and cold colors.
a memory or a dream that they are fighting either to protect or to forget. Ang bawat salita ng babaeng iyon ay parang mga dagang tumatagos sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan bakit siya apektado. Isa lang siyang waitress. Isa lang siya sa mga taong araw-araw niyang hindi pinapansin, mga anino sa gilid ng kanyang perpektong mundo. Pero ang mga mata niya, may nakita siya sa mga matang iyon. Isang bagay na pamilyar, isang bagay na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Bigla, ang imahe ng babaeng waitress ay naglaho. Ang pumalit ay ang mukha ng kanyang ina. Isang alaala ang biglang bumalik, malinaw at masakit. Siya ay isang batang lalaki noon, mga 8 taong gulang. Nakatago siya sa likod ng isang malaking halaman sa mansyon ng kanyang lolo't lola. Naroon ang kanyang ina, si Elena, na pinapagalitan ng kanyang lola, isang matapobreng donya. "Elena, ano ito?" tanong ng kanyang lola habang itinuturo ang isang maliit na gasgas sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mag-ingat ka? Ang sahig na ito ay mas mahal pa sa kikitain mo sa buong buhay mo." Hindi umiyak ang kanyang ina. Hindi ito nagsalita. Tumingin lang ito sa mata ng kanyang lola. May dignidad at tahimik na pagtanggap sa sakit. Itinikom lang nito ang bibig at tumango. Naramdaman ng batang si Enrique ang pag-init ng kanyang mga kamao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang ina. Pero natakot siya. Isa lang siyang bata. Walang kapangyarihan. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang unti-unting pagpatay sa espiritu ng kanyang ina sa loob ng bahay na yon. Padabog niyang isinara ang laptop. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Ang parehong mga mata, ang parehong dignidad sa gitna ng kahihiyan. Ang waitress na si Leah, ipinaalala niya kay Enrique ang kanyang ina. At ang lalaking nanakit sa kanya ay walang iba kundi siya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang business partner. "Enrique," sabi ng boses sa kabilang linya. "Nakita mo na ba ang video? Medyo nagiging usap-usapan. The De Vera name is being attached to this cheap publicity stunt." "It's just a damn video, Roberto," malamig na sagot ni Enrique. "It's not just a video." Ang ilan sa mga kliyente natin na madalas sa restaurant na yon ay hindi natutuwa. They feel uncomfortable. Pinatay ni Enrique ang tawag. Ibinato niya ang cellphone sa malambot na sofa. Uncomfortable? Sila ang hindi komportable? Isang masamang kutob ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ulit ang cellphone at tinawagan ang manager ng restaurant. "Sir Enrique," sagot ng manager. Halatang ninenerbiyos. "Anong nangyari sa waitress?" Diretsong tanong ni Enrique. Isang buntong hininga. "Sir, pasensya na po. Nakatanggap po kami ng maraming tawag mula sa mga VIP clients. Ayaw na daw po nilang makita ang babae sa restaurant. It's bad for the image of the establishment." Sabi po nila. "Wala po akong nagawa, sir. Tinanggal ko na po siya sa trabaho." Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Enrique. Tinanggal sa trabaho dahil sa kanya. Dahil sa isang gabi ng kayabangan at kalupitan, sinira niya ang buhay ng isang tao. Isang taong ang tanging kasalanan ay ang ipagtanggol ang sarili nitong dignidad. "Kasalanan ko ito," bulong niya sa sarili. Ang pagsisisi ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang ayusin ang gulong ginawa niya. Mabilis niyang tinahak ang kahabaan ng EDSA. Ang mamahalin niyang sports car ay tila isang dayuhan sa masisikip at magugulong eskinita na kanyang pinasok. Nakuha niya ang address ni Leah mula sa records ng restaurant. Huminto siya sa tapat ng isang maliit at kupas na bahay na dikit-dikit sa iba pang mga kabahayan. Ito ang mundo ni Leah. Isang mundong malayong malayo sa kanyang penthouse.
Bumaba siya ng kotse. Sa isang saglit, nag-alinlangan siya. Anong karapatan niyang guluhin pa ang buhay ng babaeng ito? Pero naalala niya ang mga mata nito. Ang mga mata ng kanyang ina. Naglakad siya papunta sa pinto. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Isang katok. 2. 3. Bumukas ang pinto at sa harap niya ay muling tumindig ang babaeng may mga matang hindi niya makalimutan. Nang buksan ni Leah ang pinto, inasahan niyang makita ang kapitbahay na nanghihiram ng asukal o ang kaibigan ni Mia na nagtatanong kung pwede itong makipaglaro. Hindi niya inasahan ang lalaking nakatayo sa harap niya, si Enrique de Vera. Nakatayo siya roon sa gitna ng kanilang makipot na eskinita na para bang isang painting na nailagay sa maling frame. Ang kanyang mamahaling Italian suit, ang kumikinang niyang sapatos, ang kanyang sports car na nakaparada sa di kalayuan. Lahat ay sumisigaw na hindi siya kabilang sa lugar na ito. Nanigas ang mga balikat ni Leah. Ang kaba na naramdaman niya sa tawag ng kanyang manager kaninang umaga ay bumalik, mas matindi pa. "Anong ginagawa ninyo rito, sir?" Malamig niyang tanong. "Leah, Miss Morales," panimula ni Enrique, at sa unang pagkakataon, narinig ni Leah ang bahid ng pag-aalinlangan sa boses nito. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay sandaling tumingin sa loob ng kanilang maliit na bahay, sa mga kupas na pader, sa lumang sofa, sa mga gamit na halatang luma na. Naramdaman ni Leah ang pag-akyat ng dugo sa kanyang muka. Kinamumuhian niya ang tinging iyon, ang tingin ng mayayaman kapag nakakakita sila ng kahirapan. Ang tingin na puno ng awa. Awa. Ang salitang yon ay parang lason sa pandinig ni Leah. "Nalaman ko ang nangyari sa trabaho mo," sabi ni Enrique. Sa wakas ay sinalubong ang kanyang mga mata. "And I'm here to make it right." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Leah. "Make it right? Paano? Ibabalik ninyo ang trabaho ko para mayroon na naman kayong pagkakataong ipahiya ako?" "No." Mabilis na sagot ni Enrique. "I'm here to offer you something better." Pumasok siya ng isang hakbang at napaatras naman si Leah. May inilabas itong isang business card at isang folder. "Naisip ko, ang nangyari nung gabing iyon, you showed everyone what you are capable of. It would be a waste for you to just serve tables." Sabi nito, "I've decided to establish a foundation, the Morales Foundation. It will provide scholarships for deserving students from difficult backgrounds. At ikaw ang magiging una nitong scholar, Leah. Babayaran ko ang lahat ng gastusin mo sa pag-aaral kahit saang universidad mo pa gusto." Natulala si Leah. Foundation? Scholar? Ang mga salita ay tila nagmula sa ibang mundo. Sa isang iglap, nakita niya ang isang kinabukasang hindi niya pinangarap na posible, pero agad ding nawala ang imaheng iyon. Ang pumalit ay ang mukha ni Enrique nung gabing iyon. Mapanghusga, mayabang, malupit. Ito ay isang pag-aalok na hindi galing sa paghanga, kundi sa pagkakonsensya. Isa itong paraan para linisin ang kanyang pangalan at patahimikin ang sarili niyang demonyo. "Hindi," mariing sabi ni Leah. "Anong hindi?" Naguguluhang tanong ni Enrique. "Hindi ko kailangan ng foundation ninyo. Hindi ko kailangan ng scholarship ninyo," sabi ni Leah, at sa bawat salita ay tumitindi ang kanyang boses. Pumasok siya sa loob ng bahay, kinuha ang sobrang naglalaman ng $1,000 na nasa ibabaw ng lamesita at bumalik sa pinto. Iniabot niya ito kay Enrique. "Heto, sa inyo na to. Hindi ko kailangan ng pera na galing sa kahihiyan. Leah, hindi mo naiintindihan." "Ang hindi ko maintindihan?" Putol ni Leah. "Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kayong mayayaman. Iniisip ninyo na lahat ng bagay ay kayang ayusin ng pera. Tinanggal ninyo sa akin ang trabaho ko, ang pinagkukunan ko ng panggastos para sa pamilya ko. At ngayon, pupunta kayo rito na parang isang hari na nag-aalok ng limos
Sa isang pulubi? Hindi yan limos. Anak, ano yang sigawan na yan? Lumabas ang ina ni Lia mula sa silid. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Nakita nito si Enrique at ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sino siya, Lia? Wala po ito, Nay. Alis na rin po siya. Sagot ni Lia. Hindi inaalis ang tingin kay Enrique. Hindi kinuha ni Enrique ang perang inaabot niya. Kaya sa harap ng kanyang ina, ginawa ni Lia ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Itinapon niya ang sobre sa dibdib ni Enrique de Vera. Nalaglag ang sobre sa maruming sahig ng kanilang pasukan. Ang puting sobre ay nagkalaman ng dumi. Ang pera na katumbas ng buhay ng kapatid niya ay nakakalat sa lupa. Hindi ko kailangan ng awa ninyo, Mr. de Vera, sabi ni Lia, at ang bawat pantig ay puno ng paninindigan. Ang kailangan ko lang ay ang iwanan ninyo kami sa kapayapaan. Isinara niya ang pinto ng malakas. Sumandal siya rito at naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Lia, ano ka ba? Bakit mo ginawa yon? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Hindi sumagot si Lia. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sa labas, ilang sandali pang nanatili si Enrique. Pagkatapos ay narinig ni Lia ang mga yabag nitong papalayo. Akala niya ay tapos na. Akala niya ay iyon na ang katapusan. Ngunit bago pa andarin ni Enrique ang kanyang sasakyan, nagsalita ito mula sa labas ng kanilang pinto. Ang boses nito ay malinaw at hindi nag-aalinlangan. Hindi ito awa, Lia. Ito ay pagkilala at babalik ako hanggang sa maintindihan mo yan. Ang tunog ng malakas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Enrique. Mas malakas pa kaysa sa ingay ng kanyang makina. Habang nagmamaneho siya palayo sa masikip na eskinita na yon, isang imahe ang hindi maalis sa kanyang isipan. Ang puting sobre na may bahid ng dumi, nakakalat sa sahig, ang pera, ang dignidad, ang pagtanggi. Walang sino man ang tumanggi sa kanya noon. Walang sino man ang naglakas loob na ipamukha sa kanya ang kanyang pagkakamali. Ang babaeng iyon, si Lia Morales, ay hindi lang basta tumanggi. Ipinahiya siya nito sa paraang hindi kayang gawin ng pera o kapangyarihan. Imbes na magalit, isang kakaibang damdamin ang nanaig sa kanya. Respeto. Pagdating niya sa De Vera Holdings, ang kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ay tila isang malamig na hawla. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama, si Don Ricardo de Vera. Nadatnan niya itong nakaupo sa likod ng malaking lamesa na gawa sa mahogany, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Hindi man lang nito itinaas ang kanyang tingin. Narinig ko ang tungkol sa iskandalo sa restaurant. Malamig na sabi ni Don Ricardo. Ang mga mata ay nasa papel pa rin. Isang cheap publicity stunt, hindi bagay sa pangalan ng pamilya de Vera. It was a mistake, maikling sagot ni Enrique. Sa wakas ay itinaas ng kanyang ama ang tingin. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng sa kanya, pero walang bahid ng anumang emosyon. Ang pagkakamali, itinatama sa pamamagitan ng paglimot, Enrique, hindi sa pagbibigay ng atensyon. Ang mga taong tulad ng waitress na yon ay parang alikabok. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon. Hindi siya alikabok, mariing sabi ni Enrique. May dignidad siya. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang ama. Dignidad? Ano ang silbi ng dignidad kung kumakalam ang sikmura? Ganyan na ganyan ang sinasabi ng ina mo noon. At tingnan mo kung saan siya dinala ng kanyang dignidad. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay parang isang matalim na kutsilyo. Naramdaman ni Enrique ang pag-igting ng kanyang mga panga. Ang kanyang ama, ang isa sa mga dahilan kung bakit unti-unting namatay ang liwanag sa mga mata ni Elena. Hindi na sumagot si Enrique. Tumalikod siya at naglakad palabas. Hindi niya kailangan ng permiso ng kanyang ama para gawin ang tama. Mula sa opisina, dumiretso siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Ang sementeryo. Ang puntod ng kanyang ina
ay simple lang, pero malinis. Nakaukit dito ang pangalan, Elena Reyes de Vera. Lumuhod siya at hinaplos ang malamig na marmol. "Ma!" bulong niya. "Nagkamali ako. Hinayaan kong manaig ang galit na itinago ko sa loob ng maraming taon. Naging katulad ako ng mga taong kinamuhian natin." Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang mga alaala ng pang-aapi sa kanyang ina ay bumalik. Ang mga pabulong na tawanan, ang mga mapangmatang tingin, at siya, ang batang Enrique, ay walang nagawa. "Pero hindi na ngayon," sabi niya sa hangin. "Hindi ko hahayaang may isa na namang babaeng may dignidad ang yurakan. Hindi na mauulit." Mula sa sementeryo, tinawagan niya ang kanyang abogado. "I want you to process the legal paperwork for a new foundation," sabi niya sa telepono. "The Morales Foundation. I want it operational as soon as possible." Pagkatapos ng tawag na yon, may isa pa siyang ginawa. Isang bagay na hindi niya sasabihin kahit kanino. Hinanap niya ang numero ng direktor ng ospital kung saan nakakonfine si Mia Morales. Bilang isa sa mga pinakamalaking benefactor ng ospital, mabilis siyang inilipat sa personal na linya nito. "Direktor," panimula niya, ang kanyang boses ay formal at may autoridad. "Mayroon kayong pasyente na nagngangalang Mia Morales. Kailangan niya ng agarang heart surgery." "Yes, Mr. De Vera, we are aware of her case." "Gusto kong bayaran ang lahat ng gastusin para sa operasyon niya," diretsong sabi ni Enrique. "Lahat, mula sa professional fees ng mga doktor hanggang sa huling piraso ng bulak na gagamitin. Pero may isang kondisyon." "Ano po iyon, sir?" "Ang bayad ay magmumula sa isang anonymous donor. Walang sinuman, lalo na ang pamilya Morales, ang dapat makaalam na galing sa akin ang pera. Siguraduhin ninyong mananatili itong confidential. Malinaw ba?" "Yes, sir. Very clear." Ibinaba ni Enrique ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa syudad na tila na sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ito awa. Ito ay pagkilala. At kung hindi ito kayang tanggapin ni Lia sa harap-harapan, gagawin niya ito sa paraang hindi nito matatanggihan. Samantala, sa maliit na bahay sa isang eskinita sa Quezon City, naghahanda ng hapunan si Lia nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Hello? Miss Lia Morales? Si Dr. Alcaraz po ito." Natigilan si Lia. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. "Doktor? Bakit po kayo napatawag? May problema po ba kay Mia?" Narinig niya ang isang magiliw na pagtawa sa kabilang linya. "Wala, Hija. Sa katunayan, may maganda akong balita." "Ano po iyon, Doc?" "May isang anonymous donor na tumawag sa ospital kanina lang. Binayaran niya ang lahat ng gastusin para sa operasyon ni Mia. Lahat. Pwede na nating i-schedule ang operasyon niya sa lalong madaling panahon." Nabitawan ni Lia ang sandok na hawak niya. "Ano po? Sino daw po?" Hindi nagpakilala. Ang tanging bilin ay tulungan si Mia. "Hija, andyan ka pa ba?" Si Lia ay hindi makapagsalita. Nakatayo lang siya sa gitna ng kanilang kusina. Tulala. Isang milagro. Isang himala ang bumagsak mula sa langit. Lumipas ang ilang araw na parang panaginip. Ang operasyon ni Mia ay naging matagumpay. Habang pinagmamasdan ni Lia ang kanyang kapatid na natutulog ng mahimbing sa recovery room, ang mahinang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito ay isang himig ng buhay. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang puso. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga siya ng maluwag. Pero kasabay ng pasasalamat ay ang isang malaking tanong na bumabagabag sa kanya. Sino ang anonymous donor? Paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang imahe ni Enrique de Vera na nakatayo sa labas ng kanilang pinto. Ang alok nito, ang mga salitang binitiwan nito bago umalis. Hindi ito awa, Lia.
ito ay pagkilala. Hindi kaya? Iwinaksin niya ang isiping iyon. Imposible. Isang mayabang at malupit na tao si Enrique. Pero habang tumatagal, ang alaala ng galit sa mga mata nito ay napapalitan ng alaala ng isang bagay na mas malalim, isang bakas ng pagsisisi. Dahil sa utang na loob, hindi sa kung sino man ang donor, kundi sa tadhana, nagpasya si Leah. Kailangan niyang harapin si Enrique de Vera, hindi para humingi ng tawad, kundi para maghanap ng kasagutan at para itama ang mga bagay-bagay sa sarili niyang paraan. Suot ang kanyang pinakamatinong damit. Naglakbay siya papunta sa puso ng Makati. Ang gusali ng De Vera Holdings ay parang isang higanteng toreng gawa sa salamin at bakal. Isang simbolo ng kapangyarihan na dati ay titingalain niya lang mula sa malayo. Ngayon, papasukin niya ito. May appointment po ba kayo kay Mr. De Vera? Tanong ng receptionist na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Wala po, sagot ni Leah. Pakisabi na lang po, narito si Leah Morales. Kung ayaw niya akong makita, maiintindihan ko po. Nag-alinlangan ng receptionist, pero may nakita ito sa determinasyon sa mga mata ni Leah. Isang tawag lang at pagkalipas ng ilang minuto, pinayagan na siyang umakyat. Ang opisina ni Enrique ay mas malaki pa sa buong bahay nila. Pero hindi nagpasindak si Leah. Naabutan niya itong nakatayo, nakatalikod at nakatingin sa malawak na bintana. Mr. De Vera, panimula ni Leah. Humarap ito. Ang mukha nito ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon. Miss Morales, I'm surprised to see you here. Gusto ko lang pong malaman, diretsong sabi ni Leah. Kayo po ba? Tumaas ang isang kilay ni Enrique. Ang alin? Ang nagbayad sa ospital. Hindi ito sumagot. Tinitigan lang siya nito at sa katahimikan na yon, nakita ni Leah ang sagot. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Hindi mo kailangang magpasalamat, sabi ni Enrique. Utang ko yan sa'yo. Walang utang na katumbas ng buhay ng kapatid ko, mariing sabi ni Leah. Kaya narito ako. Tinatanggap ko na po ang alok ninyo. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Enrique. Tatanggapin ko ang scholarship, pagpapatuloy ni Leah. Pero may isang kondisyon. At ano yon? Hindi ko ito tatanggapin ng libre. Magtatrabaho po ako sa kumpanya ninyo. Part-time habang nag-aaral. Kahit anong posisyon. Maglilinis ng sahig. Magtitimpla ng kape. Kahit ano. Babayaran ko ang utang na loob na ito sa sarili kong paraan. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Enrique de Vera. Isang tunay na ngiti. You drive a hard bargain, Miss Morales. Ganyan po talaga kapag galing sa hirap, sagot ni Leah. Deal, sabi ni Enrique, at inilahad nito ang kamay. Nag-alinlangan si Leah sandali, bago marahang tinanggap ang kamay nito. Ang palad nito ay mainit at matatag. Isang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang braso. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Kinabukasan ng kanyang unang araw. Itinalaga siya bilang isang junior assistant sa Linguistics and Translation Department, isang posisyong akma sa kursong gusto niyang kunin. Habang naglalakad siya papasok sa gusali, puno ng pag-asa at determinasyon, naramdaman niya na ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Pagsakay niya ng elevator, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Well, look what we have here. Napalingon si Leah. Nakatayo sa sulok ng elevator si Camille. Suot nito ang isang mamahaling corporate attire. Ang kanyang ID ay nakasabit sa kanyang leeg na may nakasulat na marketing executive. Ang ngiti sa labi ni Camille ay puno ng lason. Hindi ko akalain na ang basurahan ay susunod hanggang dito sa opisina. Anong ginagawa mo rito? Nagde-deliver ng kape? Nagtatrabaho ako rito, Camille. Kalmadong sagot ni Leah.
Humalakak si Camille. Wow, talaga? Ganoon ka ba kadesperada? Hindi pa ba sapat ang $1,000 na nakuha mo sa kahihiyan? Ngayon, pati ang CEO ng kumpanya, nilalandi mo. Tumunog ang elevator, hudyat na nasa tamang palapag na sila. Bago bumukas ang pinto, lumapit si Leah kay Camille. Ingatan mo ang mga salita mo, Camille. Mahinang sabi ni Leah, pero ang bawat salita ay may bigat. Magkaiba na tayo ng mundo ngayon. Hindi na ako ang waitress na kaya mong tapak-tapakan. Dito, pareho tayong empleyado at sisiguraduhin kong sa susunod na magsalita ka, may sapat kang ebidensya. Dahil kung wala, baka ikaw ang mapunta sa basurahan. Bumukas ang pinto ng elevator. Naunang lumabas si Leah, iniwan si Camille na natigilan at namumula sa galit. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang routine para kay Leah. Sa umaga, isa siyang estudyanteng uhaw sa kaalaman, nakikinig sa mga propesor sa universidad. Sa hapon, isa siyang junior assistant sa De Vera Holdings, nagtatranslate ng mga dokumento at nagre-research para sa mga senior linguists. Hindi naging madali ang lahat. Laging may paraan si Camille para iparamdam sa kanya na hindi siya kabilang doon. Minsan, aksidenteng nabubura ni Camille ang file na pinaghirapan ni Leah. Minsan naman, bibigyan siya nito ng maling impormasyon para mapagalitan siya ng kanilang boss. Pero hindi nagpatinag si Leah. Bawat pang-iinsulto ni Camille ay ginagawa niyang gatong para pagbutihin pa ang kanyang pag-aaral at trabaho. Isang gabi, kinailangan niyang mag-overtime para tapusin ang isang importanteng research paper para sa kanyang major subject. Halos wala ng tao sa kanilang palapag. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng pagtipa niya sa keyboard. Napagdesisyonan niyang maghanap ng karagdagang reference material sa lumang library ng kumpanya. Isa itong silid na bihirang pasukin ng mga empleyado, puno ng mga luma at makakapal na libro na amoy papel at panahon. Para kay Leah, isa itong paraiso. Habang naghahanap siya sa isang estante na puno ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng sining, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa pinakalikod na bahagi, nakasiksik ang isang maliit na kwaderno na balot sa itim na katad. Wala itong pamagat. Wala itong kahit anong marka. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at binuksan. Ang sulat kamay sa loob ay elegante at pino. Ito ay isang diary at ang unang petsa ay mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Habang binabasa niya ang unang pahina, nanlaki ang kanyang mga mata. Ako si Elena, basa niya sa isip. At ito ang kwento ng buhay na hindi ko maaring isigaw. Elna, ang ina ni Enrique de Vera. Parang may naguudyok sa kanyang ipagpatuloy ang pagbabasa. Ang mga pahina ay naglalaman ng mga saloobin ng isang babaeng matalino at puno ng pangarap, pero nakakulong sa isang gintong hawla. Isinulat nito ang kanyang pag-ibig sa sining, sa musika, at sa mga libro. Isinulat din nito ang sakit ng pagiging minamaliit ng pamilya ng kanyang asawa dahil lamang sa hindi siya nagmula sa yaman. Pero may isang bahagi na halos nagpatigil sa paghinga ni Leah. Nagsimula ako ng isang maliit na proyekto. Nakasulat sa isang entry. Isang sikretong charity. Walang pangalan. Walang publisidad. Bawat buwan, nagtatabi ako ng kaunti mula sa allowance na ibinibigay sa akin ni Ricardo. Itinutulong ko ito sa mga batang ulila na matatalino pero walang kakayahang mag-aral. Sila ang mga pangarap na hindi ko naabot. Sila ang aking munting pag-asa. Nagpatuloy sa pagbabasa si Leah. Sa mga huling pahina ng kwaderno, may isang listahan. Isang listahan ng mga pangalan. Ang mga unang batang tinulungan ng sikretong charity ni Elena. Binasa niya ang mga pangalan. Isa-isa, mga pangalang hindi pamilyar sa kanya. Pero sa pang-apat na pangalan sa listahan, ang mundo ni Leah ay huminto. Angelo Alcaraz,
Isang napakatalinong bata mula sa isang ampunan sa Tondo. Pangarap niyang maging isang doktor, isang cardiologist. Naniniwala akong malayo ang mararating niya. Dr. Alcaraz. Dr. Angelo Alcaraz, ang head surgeon na nag-opera sa puso ni Mia. Nabitawan ni Lia ang kwaderno. Napaupo siya sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Hindi ito nagkataon lang. Hindi ito basta-basta biglang nagliwanag ang lahat. Ang Morales Foundation, ang pagtulong ni Enrique. Hindi lang ito dahil sa pagkakonsensya. Ito ay isang pamana, isang pagpapatuloy sa nasimulan ng kanyang ina. Ang pagbabayad sa operasyon ni Mia ay hindi lang isang simpleng tulong. Ito ay isang bilog na nagsara, isang buto ng kabaitan na itinanim ni Elena 20 taon na ang nakalipas, na ngayon ay namunga para iligtas ang buhay ng kanyang kapatid. Naramdaman ni Lia ang pag-init ng kanyang mga mata at ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Ang galit na dati niyang naramdaman para kay Enrique ay biglang naglaho. Ang pumalit ay isang emosyong hindi niya maintindihan, isang pinaghalong paghanga, pasasalamat at isang malalim na pag-unawa. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang marinig ito mula mismo kay Enrique. Pinulot niya ang kwaderno. Tumakbo siya palabas ng library. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Tinahak niya ang tahimik na pasilyo pabalik sa kanilang palapag. Kailangan niyang mahanap si Enrique. Ngayon din, ang ilaw na lang mula sa opisina ni Enrique ang tanging liwanag sa buong palapag. Nakita siya ni Lia sa loob, sa likod ng salaming pader. Nakatayo ito, hawak ang isang baso, at nakatingin sa malawak na syudad na tila isang kumot ng mga bituin sa ibaba. May lungkot sa tindig nito. Isang kalungkutan na ngayon lang napansin ni Lia. Hindi na siya kumatok. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto at pumasok. Sa tunog ng kanyang pagpasok, lumingon si Enrique. Ang blangkong ekspresyon nito ay napalitan ng pagkagulat nang makita siya. Basang-basa ang mga pisngi sa luha at hawak-hawak ang isang lumang kwaderno. Lia, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito sa kanya. Hindi sumagot si Lia, itinaas lang niya ang kwaderno. Sa mami mo ba to? Nang makita ni Enrique ang itim na diary, ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Para siyang nakakita ng multo. Dahan-dahan siyang tumango. Ang mga mata ay nakapako sa bagay na hawak ni Lia. Saan mo yan nahanap? Halos pabulong niyang tanong. Sa library, sagot ni Lia. Binasa ko, Enrique. Pasensya na, pero binasa ko. Isang pinaghalong emosyon ang gumuhit sa mukha ni Enrique. Sakit, gulat, at isang bagay na hindi maipaliwanag ni Lia. Kinuha nito ang kwaderno mula sa kanyang mga kamay. Hinaplos ang pabalat na parabang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Si Dr. Alcaraz, sabi ni Lia, habang pinipigilan ng paghikbi. Siya, isa siya sa mga tinulungan ng mami mo. Hindi na napigilan ni Enrique ang sarili. Isang buntong hininga na puno ng bigat ang pinakawalan niya. Tumalikod siya at bumalik sa bintana. Tila ayaw ipakita ang kahinaan sa kanyang mukha. Matagal nang itinago ng pamilya namin ang kwadernong yan. Sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Para sa kanila, ito ay isang simbolo ng kahihiyan. Ang isang devera na nag-aaksaya ng pera sa mga pulubi. Naglakad si Lia palapit sa kanya. Tumayo siya sa tabi nito. Pareho silang nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang mami ko, pagpapatuloy ni Enrique, ay isang babaeng mas matalino at mas mabuti kaysa sa kanilang lahat. Pero sa mundo nila, ang halaga mo ay nasusukat lang sa yaman ng pamilyang pinanggalingan mo. Araw-araw, tiniis niya ang pangmamaliit nila. Ang tanging naging takas niya
ay ang pagtulong sa iba sa paraang alam niyang ikagagalit nila. Sa wakas, humarap siya kay Leah. At sa pagkakataong iyon, ang pader na laging nakaharang sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Nakita ni Leah ang batang Enrique na walang nagawa kundi panoorin ang pagdurusa ng kanyang ina. Noong gabing iyon sa restaurant, pag-amin niya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nang makita ko ang tapang sa mga mata mo habang hinahamak kita, ang mami ko ang nakita ko sa iyo, Leah. At ang nakita ko sa sarili ko ay ang mga taong nanakit sa kanya. Kinamuhian ko ang sarili ko nung gabing iyon. Kaya mo itinayo ang foundation, sabi ni Leah, hindi bilang tanong, kundi bilang isang pahayag. At kaya mo binayaran ang operasyon ni Mia. Tumango si Enrique. Ipinagpatuloy ko lang ang dapat sana'y ginawa ko noon para sa kanya. Ang ipagtanggol siya, ang ipaglaban ang kanyang paniniwala. Through you, Leah, I'm trying to right a lifetime of wrongs. Hindi na napigilan ni Leah ang kanyang mga luha. Pero hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-unawa. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang bigat na dinadala ng lalaking ito, ang mga multo ng nakaraan na pilit nitong tinatakasan. Sa isang iglap, nawala ang CEO, ang milyonaryo. Ang nakikita na lang niya ay isang lalaking nasasaktan. Dahan-dahan, inilagay ni Leah ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Enrique na nakapatong sa salamin ng bintana. Isang simpleng haplos, pero puno ng kahulugan. Hindi ka nag-iisa, Enrique. Bulong niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawawala. Ang tensyon sa hangin ay hindi na dahil sa galit o pag-aalinlangan, kundi isang bagay na mas malalim, mas mabigat. Isang bagay na kapwa nila nararamdaman ngunit hindi masabi. Dahan-dahan, itinaas ni Enrique ang kanyang kabilang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Leah. Pinupunasan ang isang butil ng luha. Ang pagod, ang sakit, ang mga pader na kanilang itinayo. Lahat ay tila naglaho sa isang haplos na yon. Leah, ang pangalan niya ay parang isang dasal sa mga labi nito. Enrique, anong ibig sabihin nito? Isang malamig at matigas na boses ang bumasag sa kanilang sandali. Sabay silang napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Don Ricardo de Vera, ang ama ni Enrique. Ang mga mata nito ay parang yelo, nakatutok sa kamay ni Leah na nakapatong pa rin sa kamay ng kanyang anak. Ang pag-unawa sa kanilang mga mata ay napalitan ng takot. Ang sandali ng pagiging malapit ay biglang winasak ng malupit na realidad. Ang biglaang paglitaw ni Don Ricardo ay parang isang baldeng puno ng nagyeyelong tubig na ibinuhos sa pagitan ni Leah at Enrique. Agad na binawi ni Leah ang kanyang kamay na para bang napaso. Ang init na kanyang naramdaman kanina ay napalitan ng nanunuot na lamig. Ama, sabi ni Enrique, ang boses ay matigas. Tinakpan niya si Leah sa pamamagitan ng bahagyang pagharang ng kanyang katawan. Isang kilos ng proteksyon na hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ng kanyang ama. Naglakad si Don Ricardo papasok sa opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Ang mga mata nito ay hindi tumitingin kay Enrique, kundi kay Leah. Isang tinging mapanghusga na para bang isa siyang dumi na dumikit sa mamahaling sapatos. So ito pala ang bago mong charity case, Enrique? Tanong ni Don Ricardo. Ang salitang charity case ay binitiwan na may kasamang lason. Hindi ka pa ba tapos sa larong ito? Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, mariing sagot ni Enrique. Pero si Leah ang sumagot. Humarap siya kay Don Ricardo. Itinaas ang kanyang noo. Ang takot ay naroon, pero hindi niya hahayaang talunin siya nito. Magandang gabi po, Mr. De Vera. Hindi po ako charity case ng anak ninyo. Isa po akong empleyado ng kumpanyang ito. Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Don Ricardo. Empleyado?
O isang oportunista na nakakita ng pagkakataon? Sabihin mo sa akin, magkano? Magkano ang kailangan mo para layuan mo ang anak ko at mawala sa buhay namin? Ama, tama na! Sigaw ni Enrique. Ang mga salita ng matandang De Vera ay tumama kay Lia na parang mga sampal. Ang lahat ng kahihiyan na naramdaman niya sa restaurant ay bumalik 10 beses na mas matindi. Ito na ba ang tingin sa kanya ng mundo? Isang babaeng nagbebenta ng sarili para sa pera? Wala po kayong perang kayang ibayad sa dignidad ko. Mahinang sagot ni Lia, pero puno ng paninindigan. Dignidad? Ulit ni Don Ricardo. Ang dignidad ay para lang sa mga taong kayang bumili nito. At ikaw, wala kang kahit na ano. Humarap ang matanda kay Enrique. Ang mukha nito ay naging seryoso at walang awa. Pumili ka, Enrique. Itong babaeng ito na magiging dahilan ng pagbagsak ng pangalan ng pamilya natin? O ang kumpanyang pinaghirapan ng mga ninuno natin, ang De Vera Holdings? Hindi ninyo kailangang gawin to, sabi ni Enrique. Ang mga panga ay nag-iigtingan sa galit. Oh, kailangan, sabi ni Don Ricardo. Dahil nakikita ko sa mga mata mo ang parehong kahinaan na nakita ko sa ina mo noon. At hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat dahil lang sa isang walang kwentang emosyon. Pumili ka. Siya, oo, ang lahat ng ito. Itinuro ni Don Ricardo ang buong paligid, ang opisina, ang gusali, ang syudad sa labas. Ang ultimatum ay malinaw. Hindi na hinintay ni Lia ang sagot ni Enrique. Ang sakit ay napakalaki. Hindi na niya kaya. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng opisina. Dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Lia, sandali. Narinig niyang sigaw ni Enrique, pero hindi siya lumingon. Samantala, sa isang malayong sulok ng gusali, nasaksihan ni Camille ang lahat. Nakita niya ang paglabas ni Lia na umiiyak. Nakita niya ang galit sa pagitan ng mag-ama. At sa kanyang isipan, isang masamang plano ang nabuo. Ito na ang pagkakataon niya. Kinagabihan, hindi makatulog si Lia. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga salita ni Don Ricardo. Siguro nga ay tama ito. Isa lang siyang gulo. Isang pabigat sa buhay ni Enrique. Binuksan niya ang kanyang cellphone, umaasang may mensahe mula kay Enrique. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang bagay na mas masahol pa. Isang article mula sa isang sikat na gossip blog. Ang pamagat, From Waitress to Gold Digger, ang sikretong akyat bahay ni Lia Morales sa palasyo ng mga De Vera. Ang article, na halatang sinulat ni Camille base sa mga detalyeng alam lang nito, ay puno ng kasinungalingan. Pinalabas nito na planado ang lahat. Mula sa eksena sa restaurant hanggang sa pagkuha niya ng trabaho. Pinalabas siyang isang desperada at tusong babae na ginagamit ang kanyang kahirapan para umakyat sa buhay. Ang mga komento ay mas brutal pa. Kaya pala, user-friendly ang lola mo. Classic gold digger, nakakaawa si Enrique. Mga ganyang babae ang sumisira sa lipunan. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang dignidad na matagal niyang iningatan at ipinaglaban ay winasak sa isang gabi lang. Ito na yon. Ito na ang katapusan. Hindi niya hahayaang pumili si Enrique. Hindi niya hahayaang masira ang buhay nito dahil sa kanya. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang panulat. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat siya. Enrique, salamat sa lahat. Pero tama ang ama mo. Hindi ako kabilang sa mundo mo. Huwag mo na akong hanapin. Lia. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan. Kinuha niya ang isang maliit na bag, naglagay ng ilang damit, at hinalikan sa noo ang natutulog niyang ina at kapatid. Sa dilim ng gabi tahimik siyang umalis, walang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang mawala. Ang opisina ni Enrique De Vera ay tila isang disyerto. Ang mga papeles
ay nakatambak sa kanyang lamesa, pero ang kanyang isip ay malayo. Lumipas ang ilang linggo mula nang mawala si Leah, at bawat araw ay parang isang taon. Hinanap niya ito sa lahat ng posibleng lugar. Pinuntahan niya ang kanilang bahay, pero ang ina at kapatid ni Leah ay walang alam kung nasaan ito. Ginawa niya ang lahat para ipahanap ito sa kanyang mga tauhan, pero parang lumubog sa lupa si Leah Morales. Ang isip niya ay naguguluhan, ang puso niya ay mabigat. Hindi niya matanggap na tuluyan siyang iniwan ni Leah. Ang sulat nitong, "Huwag mo na akong hanapin," ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kasabay ng kanyang personal na problema ay ang isang malaking krisis sa kumpanya. $1 trilyong na kasunduan sa isang Japanese conglomerate ang nakataya. Ang kasunduan ay para sa isang major infrastructure project sa Pilipinas. Ang pangunahing interpreter para sa meeting, isang Japanese national na bihasa sa Tagalog at kultura ng Pilipinas, ay biglang nagkaroon ng aksidente at hindi makadalo. Ang meeting ay kinabukasan na. "Sir, wala na po tayong makitang ibang interpreter na kasing galing ni Mr. Tanaka," sabi ng kanyang executive assistant, si Mike. "Lahat po ng resources natin, ginamit na. Hindi po natin kayang mawala ang kontratang ito." Napasabunot si Enrique sa kanyang buhok. Ang kanyang ama ay walang tigil sa pagdududa sa kanyang kakayahan bilang CEO. Kung mabibigo siya rito, iyon na ang huling patak sa baso. "Kahit sino na lang," desperadong sabi ni Enrique. Kahit sino na may kakayahang mag-interpret ng Tagalog at Japanese. At kahit papaano ay may kaunting kaalaman sa business terminologies. Biglang nag-flash sa isip ni Mike ang isang imahe. Ang isang babaeng tahimik na nagtatranslate ng mga dokumento sa linguistics department, na hindi lang bihasa sa iba't ibang lengguwahe, kundi may malalim ding pangunawa sa kultura. Ang babaeng naging usap-usapan sa buong kumpanya dahil sa kakayahan nito at sa iskandalo na kinasangkutan nito. "Sir," sabi ni Mike, "may naalala po ako. Meron po tayong isang dating empleyado na may napakagaling na linguistic skills at bihasa po siya sa English na posibleng makatulong sa Japanese delegates." "Sino?" mabilis na tanong ni Enrique. "Si Leah Morales po," sagot ni Mike. Napatayo si Enrique. Leah. Ang pangalang yon ay parang isang hininga ng pag-asa. Pero paano? Iniwan siya nito. "Nasaan siya?" tanong ni Enrique. Nag-alinlangan si Mike. "Hindi ko po sigurado, sir, pero may hinala po ako. Dati po siyang volunteer sa isang public library sa Tondo. Baka po nandoon pa siya." Walang pag-aalinlangan bumaba ng opisina si Enrique. Samantala, sa isang lumang public library sa Tondo, tahimik na nag-aayos ng mga libro si Leah. Ito na ang kanyang naging kanlungan. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot lang sa pagitan ng mga libro at sa pagtuturo ng English sa mga batang walang kakayahang mag-aral. Narinig niya ang tunog ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa labas. Hindi niya ito pinansin. Marami ng bisita rito, karamihan ay mga taga-media na sinusubukang kumuha ng scoop tungkol sa kanya, pero isang boses ang bumulaga sa kanya. "Miss Morales?" Paglingon niya, nakita niya si Mike, ang executive assistant ni Enrique. "Mr. Mike, anong ginagawa ninyo rito?" Gulat na tanong ni Leah. "Kailangan po namin ang tulong ninyo, Miss Morales," sabi ni Mike, at ang pagmamadali sa boses nito ay halata. "Isang malaking krisis po sa kumpanya. Ang meeting po namin sa mga Japanese investor, kinabukasan na. Ang aming interpreter, nag-back out. Kayo lang po ang makakatulong." "Pero, hindi po ako Japanese speaker," sabi ni Leah. "Alam po namin, pero ang husay niyo po sa English at ang kaalaman ninyo sa kultura. Alam kong kayo lang ang makakagawa nito. Ang kontrata pong ito ay para sa isang napakalaking proyekto na makakatulong sa milyon-milyong Pilipino. Ang kinabukasan ng De Vera Holdings ay nakasalalay dito." Narinig niya ang bigat sa mga salita ni Mike.
Hindi na lang ito tungkol kay Enrique. Ito ay tungkol sa libu-libong trabaho na malilikha ng proyektong ito sa ekonomiya ng bansa. Inabot ni Mike sa kanya ang isang folder. Sir Enrique ang nagpadala nito. Hinihingi niya po ang tulong ninyo. Kahit isang beses lang. Ang pangalan ni Enrique, ang lalaking sinaktan niya, ang lalaking iniwan niya, ang lalaking pinili ang pamilya kaysa sa kanya. Pero hindi na siya nag-alinlangan. Lumaki siya sa hirap. Alam niya kung gaano kahalaga ang pagkakataon. At ito, sa kabila ng lahat, ay isang pagkakataon para makatulong sa mas malaking adhikain. Sige, sabi ni Leah at naramdaman niya ang isang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang ugat. Gagawin ko. Para sa kumpanya. Para sa mga Pilipino. Kinabukasan, sa malaking conference room ng De Vera Holdings, nakaupo si Enrique sa harap ng mahahalagang Japanese delegates. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay naroon din. Ang tingin ay puno ng pagdududa. Ang oras ay lumilipas. Ang tensyon ay lumalabas sa bawat sulok ng silid. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Leah. Suot niya ang isang simpleng corporate dress, pero ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at tiwala sa sarili. Sinalubong niya ang tingin ni Enrique na nakatitig sa kanya na para bang nakakita ng multo. Pagkatapos, tumingin siya kay Don Ricardo na nakanganga sa pagkagulat. Naglakad si Leah patungo sa upuan sa tabi ni Enrique. Umupo siya, kalmado at handa. Nagsimula ang meeting. Ang head ng Japanese delegation, si Mr. Hashimoto, isang matandang negosyanteng kilala sa kanyang pagiging mahirap pakisamahan, ay nagsimulang magsalita. Hindi ito nagsalita tungkol sa negosyo. Nagsimula ito sa isang kakaibang tanong, sa isang malalim at lumang dialekto ng Japanese. Tumingin ang lahat kay Leah, kabilang na si Enrique at Don Ricardo, na parehong nagtataka. Ang tanong ni Mr. Hashimoto ay parang isang bugtong, isang tanong na hindi tungkol sa mga numero o kontrata, kundi tungkol sa diwa ng Pilipinas. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Leah, na ngayon ay tila na sa ilalim ng isang matinding microscope. Maging si Enrique ay nag-aalala. Alam niyang matalino si Leah, pero Japanese. Lalo na ang lumang dialekto. Ngunit si Leah ay nanatiling kalmado. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsalita sa isang malinaw at matatag na Ingles na may bahid ng paggalang. Mr. Hashimoto, panimula niya, ang inyong katanungan ay hindi lamang tungkol sa aming mga salita, kundi sa aming kaluluwa. Ang inyong sinasabi ay, paano mapanatili ng isang bansa ang kanyang sariling tunay na pagkakakilanlan sa harap ng dumarating na modernisasyon at dayuhang impluensya? Tama po ba? Tumango si Mr. Hashimoto. Ang mga mata ay nanliit sa paghanga. Nagpatuloy si Leah. Ang Pilipinas, Mr. Hashimoto, ay tulad ng isang banig na hinabi mula sa iba't ibang kulay ng sinulid. Ang bawat sinulid ay kumakatawan sa aming kasaysayan, sa aming mga wika, sa aming mga paniniwala. Ngunit sa kabila ng lahat ng impluensya, ang puso ng banig ay nananatili, ang aming pagiging Pilipino. Habang nagsasalita si Leah, hindi lang siya nagtatranslate. Ikinokonekta niya ang dalawang kultura. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng bayanihan, ng pagtutulungan, at kung paano ito maisasama sa kanilang proyekto. Isang proyekto na hindi lamang magdadala ng kaunlaran, kundi magpapanatili rin ng diwa ng komunidad. Ang mukha ni Mr. Hashimoto ay unti-unting lumambot. Ang mga Japanese delegate ay tumango-tango, tila naiintindihan ang bawat sinasabi ni Leah. Ang pulong ay nagpatuloy sa loob ng 2 oras. Hindi lang niya isinalin ang mga salita, isinalin niya ang intensyon, ang emosyon, ang bawat nuances ng bawat panig. Ginawa niya ang imposible. Pinalambot niya ang isang matigas na negosyante at nagtanim ng tiwala
sa isang kasunduang nakatakdang gumuho. Nang matapos ang pulong, tumayo si Mr. Hashimoto at sa isang kilos ng pinakamataas na paggalang, yumuko ito kay Leah. Miss Morales, sabi niya, ang inyong mga salita ay mas makapangyarihan pa sa anumang kontrata. Maraming salamat sa pagpapaalala sa amin ng tunay na halaga ng koneksyon ng tao. Tumingin si Leah kay Enrique. Nakatayo ito, ang mga mata ay puno ng paghanga at isang bagay na mas malalim. Sa harap ng lahat, kabilang na ang kanyang ama na ngayon ay natulala na, naglakad si Enrique palapit kay Leah. Leah, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Salamat. Maraming salamat. Hindi lang para sa araw na ito, kundi para sa lahat ng itinuro mo sa akin. Dahan-dahan, yumuko si Enrique de Vera sa harap ni Leah, hindi bilang isang boss sa isang empleyado, kundi bilang isang tao na nagpapakumbaba sa harap ng isang taong tunay niyang hinahangaan at iginagalang. Ang kontratang ito ay mahalaga, sabi ni Enrique habang tinitingnan ang kanyang ama. Pero ang halaga ni Leah ay mas higit pa sa anumang kayamanan na kayang bilhin ng pera. Siya ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. At hindi ko hahayaang may sino man ang manira sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni Enrique ang kanyang cellphone. May ipinakitang video ito sa malaking screen. Ang video ni Camille na lihim na nakikipag-usap sa vlogger, nagbibigay ng maling impormasyon tungkol kay Leah. Mike, utos ni Enrique, siguraduhin mong masisibak si Miss Camille sa kanyang posisyon at haharap siya sa kasong libelo. Isang buntong hininga ng relief ang pinakawalan ni Leah. Sa wakas, tapos na ang bangungot na yon. Nang matapos ang lahat, iginiya ni Enrique si Leah palabas ng conference room. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Leah. Halika, sabi ni Enrique. May gusto akong ipakita sa'yo. Dinala siya nito sa isang tahimik na sulok ng executive floor sa harap ng isang bintana na nagpakita ng tanawin ng buong syudad. Inilabas ni Enrique ang isang envelope. Alam kong galit ka pa rin sa akin sa ginawa ng ama ko, sabi niya. At naiintindihan ko yan. Pero Leah, ito ang patunay na hindi ko kailanman hinayaang mapabayaan ka. At hindi ko kailanman hinayaang may magbago sa damdamin ko para sa'yo. Binuksan ni Leah ang envelope. Sa loob ay ang mga resibo at dokumento mula sa ospital. Ang mga papeles na nagpapatunay na ang lahat ng gastusin para sa operasyon ni Mia ay buong-buo nang nabayaran. Walang pangalan ng donor. Pero ngayon, alam na niya. Tumingin siya kay Enrique at sa pagkakataong yon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Ang mga luha ay muling umagos sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Mahal kita, Leah, bulong ni Enrique. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig at pagmamahal. Noon pa man, kahit pa noong gabing iyon sa restaurant, you opened my eyes, you healed my past. Hindi na nakapagsalita si Leah. Ang tanging nagawa niya ay yumakap kay Enrique ng mahigpit. Naramdaman ng init ng kanyang katawan, ang tibok ng kanyang puso. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagsimula sa isang engkanto. Nagsimula ito sa isang hamon, sa kahihiyan, at sa mga sugat ng nakaraan. Ngunit mula sa mga yon, naitayo ang isang pundasyon na mas matibay pa sa anumang ginto. Isang pundasyon ng respeto at pag-unawa. Isang taon ang lumipas, ang De Vera Holdings ay muling na mayagpag, mas matatag kaysa dati, salamat sa international project na naisakay ni Leah. Si Camille ay nawalan ng trabaho at nahaharap sa kasong libelo. Ang Morales Foundation ay lumago, nakakatulong sa daan-daang estudyanteng nangangarap, at si Dr. Alcaraz ang isa sa mga naging pinakamalaking taga-suporta nito. Ngunit para kay Leah, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi ang mga titulo o ang pera.
Ito ay ang kapayapaan sa kanyang puso. Ngayon ang araw ng kanyang pagtatapos. Suot ang kanyang puting toga at sombrero. Nakaupo siya sa gitna ng maraming nagtapos sa auditorium ng unibersidad. Ang amoy ng sariwang bulaklak at ang pagbulong ng mga taong nagdiriwang ay pumuno sa hangin. Sa bandang unahan, nakita niya ang kanyang ina, na ngayon ay mas malusog na, at si Mia, na masigla na at puno ng buhay. Lumuluha ang mga ito, pero luha ng kagalakan. Ang kanyang buhay ay nagbago ng drastiko. Mula sa isang waitress, siya ay isa ng license holder, handang tahakin ang mundo ng linguistika. Hindi kalayuan sa kanyang pamilya. Sa mga VIP seats, nakaupo si Don Ricardo. Ang matandang De Vera ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon itong bahagyang gamang ngiti sa labi habang nakatingin kay Leah. Isang nangiti ng pagkilala, isang nangiti ng respeto. Ito ang resulta ng maraming buwan ng pag-uusap, ng pagpapaliwanag, at ng patuloy na pagpapakita ni Leah ng kanyang halaga, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng dignidad at kabaitan. Unti-unti, nabasag ni Leah ang pader sa puso ng matanda, na sa huli ay nakita ang halaga ng kanyang anak sa mata ng isang babaeng nagpakumbaba sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Leah ay hinahanap ang isang tao. Nakita niya ito. Nakatayo sa pinakadulo ng auditorium, sa likod ng lahat, si Enrique De Vera. Nakangiti ito. Ang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. Hindi nito gustong agawin ang atensyon. Gusto lang nitong saksihan ang kanyang tagumpay. May hawak ito na isang karton. Isang simpleng white cardboard. Biglang nagsalita ang MC. Ngayon, tinatawag namin ang isang natatanging estudyante na naging inspirasyon hindi lang sa ating unibersidad, kundi sa buong bansa, si Leah Morales. Narinig ni Leah ang malakas na palakpakan. Tumayo siya. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat at kagalakan. Naglakad siya patungo sa entablado. Bawat hakbang ay isang pagdiriwang ng kanyang paglalakbay. Habang naglalakad siya, muli siyang lumingon kay Enrique. Itinaas ni Enrique ang hawak niyang karton. Nakasulat dito ang mga salitang nagpakilig sa puso ni Leah. No longer a waitress, but still the woman who taught me humility. Nangingilid ang luha ni Leah, pero ngumiti siya. Isang ngangiting puno ng pag-ibig at pag-asa. Tumango siya kay Enrique, at sa sandaling iyon, alam niyang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok ay may dahilan. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kakayahang manatiling buo ang sarili sa kabila ng paninira. At ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa perpektong mundo, kundi sa mga basag na bahagi ng ating nakaraan na kayang pagalingin ng respeto at pag-unawa. Nang makarating siya sa entablado, inabot niya ang kanyang diploma. Ngumiti siya sa photographer. Ang kanyang mata ay kumikinang. Ito na ang bagong simula. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanilang dalawa.